Sa mga sandaling ito, ngayong gabi ng Agosto 24 hanggang 25, inaatake ng Russia gamit ang mga missile ang Dnipro at Kiev at malinaw na tinatarget ng Russia ang mga shopping mall. Bakit ko ito sinasabi? Dahil sa Dnipro, sinubukan ng mga Ruso na tamaan ang Caravan Shopping Mall at ngayon ay may matinding sakuna doon. Nasusunog ang mga sasakyan dahil tumama ang missile sa parking lot. At sa mga sandaling ito, habang nire-record ko ang episode na ito, nalaman na tinamaan ng mga Ruso ng missile ang Kyiv, partikular sa Sviatoshinsky District kung saan nasusunog ngayon ang Lavina Mall. Malapit sa Lavina Mall, may isa ring shopping mall, isang napakalaking shopping mall sa kabisera ng Ukraine. Bukod pa rito, ngayong araw din, tinamaan ng mga Ruso ang dalawang shopping mall na epicenter sa Odessa. At sa kabuuan nitong mga nakaraang araw, nakikita na natin na talagang lumipat na ang mga Ruso sa hayagang pag-atake sa mga shopping mall. Kamakailan lang sa Kryvyi Rih, tinamaan din nila ang isang shopping mall. Ibig sabihin, sa mga lugar kung saan maraming nagtitipong mga sibilyan. At malinaw na ito ay isang tangkang takutin ng husto ang mga Ukrainyano para mapilita ang kalampagi ng mga Ukrainyano ang kanilang gobyerno na sumuko o pumayag sa mga kondisyon na ipinipilit ng nababaliw na Vladimir Putin. Pero alam nyo, dilipat tayo ngayon sa pagtalakay ng pinakabagong balita tungkol sa panibagong pag-atake ng mga Ruso sa Ukraine kagabi. Gusto ko lang banggitin na ngayon, ayon sa oras sa Kiev, alas 2:30 ng gabi at sa kasamaang palad, sa tingin ko pagdating ng umaga ay lalakas pa ang mga pag-atake na ito. Pero ang alam natin sa ngayon ay may mga pag-atake sa Dnipro, Odessa at Kyiv at sa lahat ng lugar na yan, tinatarget ng mga Ruso ang mga shopping mall. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang bigyang diin ng isang napakahalagang detalye. Ang Institute for the Study of War ay nagkwenta na muling binigyan ng deadline ang hukbong Ruso para tuluyang masakop ang Donbas. Sa pagkakataong ito, sabi ni Putin, hanggang sa katapusan ng taong ito, kahit na mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022, hindi natupad ng Russia ang kahit isa sa 15 na paunang utos ni Vladimir Putin. Ibig sabihin, 15 beses nang nagtakda ng deadline si Vladimir Putin para sa ganap na pagsakop sa Donbas. At sa bawat pagkakataon, nabigo siya sa mga deadline na iyon. Ako si Alexei Pechi, tara't balikan natin ang mga pinakabagong balita tungkol sa mga barbarikong pag-atake ng mga Ruso sa Ukraine na kasulukuyang nangyayari sa mga sandaling ito. Talakayin natin kung anong nangyayari at subukan nating suriin kung bakit ginagawa ng mga Ruso ang ganitong mga hakbang. Sige, isa-isahin natin ang lahat. Magsisimula ako sa mga pinakabagong balita. Sa mga sandaling ito, eksaktong alas 2:30 ng gabi mula ika-24 hanggang ika-25 ng Agosto ayon sa oras sa Kyiv, inatake ng Russia ang kabisera ng Ukraine gamit ang mga banderol na misel. Partikular, alam natin na may banderol na misel na tumama sa isang gusaling maraming palapag sa distrito ng Holosivsky sa Kiev. At dagdag pa, may tama rin malapit sa shopping center na Lavina Mall. Sviatoshin, alam ng mga taga-Kyiv o ng mga nakapunta na sa kabisera ng Ukraine na ito, ay isang malaki, napakalaking, masasabi kong dambuhalang shopping center. At ito ay isang malawak na lugar kung saan hindi lang Lavina Mall ang naroon, kundi pati na rin ang epicenter. Ang epicenter na shopping center ay pangunahing nagbebenta ng mga materyales sa konstruksyon, mga gamit sa bahay at iba pa. At ang epicenter ay nabanggit dito hindi basta-basta kasi malinaw na tinarget ito ng mga Ruso, mukhang sinusubukan nilang gayahin ng mga atake ng mga Ukrainian at tinarget nila ang mga shopping center na epicenter. Bakit? Kasi ngayong araw din at ngayong araw sa Odessa, ang tinutukoy ay Agosto 24. Pagkatapos ng pag-atake ng Russia, dalawang epicenter na shopping center agad ang nasunog. At sa kasamaang palad, may mga nasugatan. Partikular, noong umaga ng Agosto 24, malakihang inatake ng mga okupanteng Ruso ang rehiyon ng Odessa. Sa Odessa, naglalagablab ang apoy sa dalawang epicenter ng mga construction hypermarket at nalaman na may hindi bababa sa 5 nasugatan. Partikular, ito ay inihayag ng pinuno ng panrehiyong militar na administrasyon na si Oleg Kiper at ng pinuno ng Departamente para sa Ugnayan sa Publiko ng kumpanyang epicenter na si Yulia Chudnovets. At na yon ay ilalahad ko ang kanyang sinabi. Muling inatake ng kalaban ng Odessa Oblast gamit ang malawakang pag-atake ng mga missile at drone. Ang pangunahing tinamaan ay ang mga bodega ng pagkain at infrastruktura ng enerhiya. Nasira rin ang mga pribadong bahay at nagkaroon ng mga sunog. Bukod pa rito, idinagdag ng pinuno ng panrehiyong militar na administrasyon na sa kabutihang palad, hindi ganon karami ang ulat tungkol sa mga nasugatan, bagamat mayroon pa rin.
Samantala, sinabi ng pinunong babae ng departamente para sa ugnayan sa publiko ng kumpanyang Epicenter na tinamaan ng mga mananakop ang dalawang hypermarket sa Odessa ng sabay. At ayon sa kanya, tinamaan ang dalawang Epicenter sa Odessa at patuloy pa rin ang pag-apula ng sunog. Ang impormasyon tungkol sa mga naging epekto at posibleng mga nasugatan ay kasalukuyang inaalam pa. Ito ang impormasyong available sa ngayon. Alam din na nasunog ang hypermarket sa pamayan ng Kotovskogo. Ito ay nasa Peresip District ng lungsod. At nasulog din ang hypermarket sa kilalang ikapitong kilometro. Ito ay nasa Hajibay District. At kalaunan, idinagdag ni Keeper na dahil sa mga pag-atake, 5 tao ang nasaktan. 3 sa kanila ay naospital na may katamtamang kalagayan. Idol ay ilayo po tayo. Tuloy. Ibig sabihin, anong meron tayo? Nung umaga ng Agosto 24, tinamaan ng mga Ruso ang epicenter. Kaagad pagkatapos nito, bandang huli ng araw, mga alas 11:30 ng gabi, sa oras ng Kiev, narinig ang mga pagsabog sa Dnipro. Iyan ay iniulat ng mga lokal na otoridad. Bago nito, nagbabala ang mga monitoring channel tungkol sa paggalaw ng hindi bababa sa dalawang Russian na missile drone na Banderol papunta sa lungsod. Ayun na nga. Iniulat ng mga lokal na channel na tinamaan o hindi bababa sa tinarget ng mga Ruso ang caravan na shopping center. Gayunpaman, sa parking area malapit sa gusaling ito, tumama ang atake, kaya di umano'y nagliyab ang mga sasakyan. Bahagya ring nasira ang mismong shopping center, ngunit wala pang ulat tungkol sa malalaking pinsala o nasugatan. Pero, ang mga kuha mula sa lugar ng pag-atake ay nagpapakita na talagang may malaking sunog na nagaganap doon na yon. Nasusunog malinaw naman ang mga sasakyan na nasa paradahan na yon. At based sa nakikita, Kung saan na yon tumatarget ang mga Ruso, maaari nating sabihin na gusto ng mga Ruso na puntiryahin ang supply ng pagkain, mga tindahan, malalaking chain ng mga tindahan para sa ganon, alam mo, magsimula ang krisis sa pagkain dito sa Ukraine. Para hindi gumana ang malalaking chain ng mga tindahan, para magdulot ito ng panik. Dahil bukod pa sa tinatamaan nila ang mga tindahan, na yon din, ika-24 ng Agosto. Bilang resulta ng pag-atake ng drone ng Russia sa Kherson, nagkaroon ng sunog sa bodega ng Ukrainian Red Cross. Alam ng mga Ruso na ito ay Red Cross, kung saan naruroon ang mga tulong na makatao para sa mga sibilyan. At alam na nasunog ang mga ari-arya na halos nagkakahalaga ng 28 milyong hryvnia. Ipinapahayag na nasira at nawasak ang mga nakaimbak na supply na makataong tulong sa bodega. Partikular, inisa-isa na rin ng Red Cross ang mga ito. Ito ay mga kagamitan at materyales para sa paghahanda sa panahon ng taglagas at taglamig. Ibig sabihin, alam nilang mabuti kung saan sila tumama para hindi makapaganda ang mga taga Kherson sa mahirap na taglamig. Mga supply para sa mabilisang pagtugon sa mga epekto ng pambubomba. Ito ay mga materyales para pansamantalang pagtakip sa mga nasirang bahay. Mga medical na materyales, kumot, mga hygiene kit, kagamitan para sa supply ng tubig at kuryente, at iba pang makataong tulong. Sa madaling salita, malinaw na alam ng mga Ruso kung saan sila tumatama at malinaw na patuloy nilang tatargetin ang mga ganitong pasilidad na mahalaga sa ikabubuhay ng mga Ukraino.
At sa mga sandaling ito, nalaman din natin na binomba ng mga Ruso ang isang gusaling tirahan na may maraming palapag sa gitna ng gabi sa Zaporizhia. Ipinapaalam din ito ng mga lokal na channel at sa kasama ang palad, nagsimula rin doon ang isang malaking sunog. At sa kasalukuyan, inanunsyo na ang pagtatapos ng air raid alert sa kabisera ng Ukraine. Pero uulitin ko na yon ay kalahating oras pa lang makalipas ang hating gabi. At may kutob ako na sa kasamaang palad, magpapatuloy pa rin ang mga Ruso sa kanilang mga pag-atake. Sa Ukraine na yung gabi, malinaw na sinusubukan pa rin nilang sirain ang mga infrastruktura. At kaugnay nito, gusto kong ibahagi sa inyo sa huli ang isang kawili-wiling impormasyon. Nakakaintriga, masasabi ko. Bakit ko sinasabi na sinusubukan ni Putin na gutumin ang mga Ukrainyano? Sinasadya niyang tamaan ang mga tindahan at mga bodega ng pagkain. Noong isa sa mga naunang episode, ipinakita ko sa inyo, halimbawa, noong tinamaan ng mga Ruso ang malalaking bodega ng pagkain. At doon ay may napakalaking bodega, isang malaking angar kung saan nakaimbak ang mga pakwan. Mga pakwan iyon. At tinamaan yon ng mga Ruso ng isang misail. Kahit na alam nilang mabuti na iyon ay mga bodega ng pagkain, mga produkto para sa mga supermarket. Kaya nga, ito ang gusto kong idagdag sa huli, impormasyon mula sa Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan. Si Putin malinaw na nagagalit dahil hindi umaayon sa plano ang buo niyang digmaan. Lahat ng plano niya para sakupin ang Ukraine ay nabigo at ito ang Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan. Pinaalala na noong Agosto 23, sinabi ng presidente ng Ukraine na si Vladimir Zelensky na kamakailan lamang ay nagbigay ng utos ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa mga sundalong Ruso na tapusin ang pagsakop sa Donetsk Oblast bago mag-Disyembre 31, 2026. Ayon kay Zelensky, kabilang pa rin sa mga pangunahing operasyonal na layunin ng pamunuan ng Russia ang Konstantinovka, Slavyansk at Kramatorsk. Ang tatlong lungsod na ito ay bahagi ng pinatibay na linya ng depensa ng Ukraine, isang sonang pansiguridad. Gayunpaman, ayon sa mga analyst ng Institute for the Study of War, ito ay malayo sa pagiging unang deadline na itinakda ni Putin. Sa kabuuan, mula nang magsimula ang malawakang pananakop sa Ukraine, 15 beses nang nantakda ng hiwalay na mga deadline ang diktador ng Russia para sakupin ang buong Donetsk na reyon. Ang hukbong Ruso, gaya ng inyong naintindihan, ay hindi tumupad sa kahit isa sa mga iyon. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Russia ang humigit kumulang 21,000 kilometro kwadrado o mga mas mababa sa 80% ng teritoryo ng Donetsk na rehiyon. Sa rehiyon ng Luhansk, mahigit 26,500 kilometro kwadrado ang nasa ilalim ng kontrol ng mga tropang Ruso. Ito, kung magiging eksakto, ay 79.77% ng teritoryo ng rehiyon ng Luhansk. At ayon sa pagtataya ng Institute for the Study of War, ang mga itinakdang petsa ng Kremlin ay malayo pa rin sa totoong sitwasyon sa larangan ng labanan. Naniniwala ang mga analista na malabong masakop ng mga puwersang Ruso ang buong Donbas bago matapos ang taong 2026 kung sakaling makamit pa nila ang layuning ito. Bakit nila ito sinasabi? Dahil dito, nagbigay sila ng ibang estadistika para sa taong 2026. Sa kabuuan, nagawa ng mga Ruso na sakupin ang humigit kumulang 970 kilometro kwadrado ng teritoryo ng Ukraine, samantalang ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ay nakapagpalaya ng humigit kumulang 820 kilometro kwadrado. Ibig sabihin, kung pagsasamahin natin ang matematikang ito, lalabas na sa loob ng isang taon ay nasakop nila ang 170 kilometro kwadrado. At malinaw na bago matapos ang taon, maaring lubos na magbago ang sitwasyon. Ibig sabihin, halos walang pag-usad ang mga Ruso kahit ano pa ang ikwento ni Putin tungkol sa mga tagumpay. Kaya nga ito nagwawala, tinatarget nito ang pagkain, sinusubukan nitong iwanan ng mga Ukrainian na walang kuryente, walang init, at ngayon ay gusto pa silang iwanang walang pagkain para lang sumuko ang Ukraine. Duwag ito. Duwag siya. Isa siyang basagulero mula sa St. Petersburg na malamang ay matindi ang naranasang pang-aapi nung bata pa siya, kaya siya ay puno ng sama ng loob at kapag hindi siya nagtatagumpay, 15 beses siyang nagtakda ng deadline para sakupin ang rehiyon ng Donetsk at 15 beses din siyang nabigo. Sigurado ako na nakaupo lang siya, tinatapakan ng sahig gamit ang maiikli niyang mga paa at sinasabi, sakupin niyo ang Donbas para sa akin. Pero hindi nasasakop ang Donbas, kaya sumasabog siya at nagsisimula siyang umatake sa mga supermarket. Sa totoo lang, sa mga shopping mall, alam mo kung saan wala namang kahit anong military na pasilidad malapit doon. Ibig sabihin, tingnan ninyo, nagbigay ako sa inyo ngayon ng ilang halimbawa kung paano nila sa loob ng isang araw, paulit-ulit sadyang pinunteriya ang mga shopping mall. At sa huli, gusto ko lang sabihin na tingnan mo anong oras na, 1 oras na, pasensya na, halos 1:00 na ng madaling araw. At na yun mismo, may 32 grupo ng mga jet na Shahed drone na lumipad mula sa Russia kaya malinaw na magpapatuloy pa ang mga pag-atake
Kaya dito ko natatapusin, ano ang opinion ninyo? Isulat ninyo ang inyong mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Bukas magkikita ulit tayo. Pag-uusapan natin ang mga pinakabagong balita. Ngayon, magpapaalam muna ako sa inyo, ingatan ninyo ang inyong mga sarili, huwag kailanman balewalain ang mga senyales ng air raid alarm. Kapag tumunog ang alarma, mas mabuting bumaba agad sa silungan at mas ingatan ang sarili. Kaya mag-ingat kayo, magiging maayos ang lahat. Slava Ukraini, magkikita tayo muli.